Nainangutana guys ba na ana sila asa daw ko na-assign sa una kong pag-alis ba papuntang abroad. So dirita magchika. Abi niyo guys, nag-start ko abroad guys, ang akong edad is 25 years old. So na nag-apply ko ato guys, mawa jud ko mga kailag bitaw guys, ug asa jud ko mag-apply. So wala koy kabang kaagan tungod kay mga first timer ba, no? So na-meet lang po to nako ko ang miga, ana siya na uso pa man to sa unang yung pag may 50 to 10 ka or 30 to 10, sikat na kay nato nga panahon. Ayan, may contact mako sa ako ang friend nga ana siya, ana ko na naisugutan ra pud ba na pigado kay Pilipinas, kay diri sa lugar namo pating barato ang sweldo, ana ragon mga istorya ba. So nagkwentuhan na rami ato, ana siya na ganahan ba ka mo apply ka abroad, pwede nyo ka mo apply pero kumpletohon ni mo magkuha sa kadag passport. Ana ragot siya god niya, napot sa kong mind ba na unsa kang kinabuhi abroad, no? Ay ning wala pa tay kuan, wala pa tay experience, and then gusto po ta makatabang sa atong ginikanan guys, and then pigado po at that time guys dahil naapo ko yung anak guys ba na single mom ta. So mangita jud tag paagi na makatabang sa tong ginikanan, makasurvive sa kalisod. So ning try jud ko ato guys, nanangay ko sa parents na mo try ko apply abroad. So amo na to guys, ayan na nagtinguha jud ko na makabuo ko passport, ma'am. Ay nagprocess ko dayon ko sa Bacolod. So way pagduha-duha kay ang kalisod sa maghanap kag trabaho, ay barato pa jud kay itong trabaho sa una guys niya. Akong trabaho ato guys na masakpan guys kung mag-apply ko guys, manilig ras kalsada. tagang kag 1 week, tagang kag 1 week sa sa ayun guys, keep trying na gito ko guys na gusto kong makapag-apply sa ibang bansa ba, no? Yung gipalad man po guys kay akong miga guys, ana siya na may agency dito, ayan pwede ka magpasa sa imong passport. Pumunta ko ng Maynila guys, wala dyan ko kwarta. So lang, keep trying lang talaga guys, dahil ang hirap po talaga ng buhay guys. Kung magpasok ka rin ng katulong din pag nasa Pinas lang din guys, ang mura din ang sahod guys. So in choice yun na ako guys na bahalag magkinaunsa, padayon lang dyan sa goal. So mao na to ato ko Manila guys, naama ko sa kong miga, no? Kay lang gito na ako kong miga sa Manila pa jud ko. So dito ko nagabot siyang balay, gitabangan jud ko sa kong miga guys, antal nahuman akong process ba, no? Nakapunta jud ko, ang first time jud akong napuntahan guys is Saudi Riyadh jud ko na-assign. Atong Saudi Riyadh po ako na-assign guys, makwento mo jud na to, no? Kay mga real mga experience na to sa Saudi Riyadh ko guys. Naabot ko Saudi Riyadh guys, 2 years contract to. So for the 3 months po ana guys, no, sige di ko hilak ana guys, kay ngano party kapuya guys. Party kakapoy ang trabaho, kay ngano di man ni pareha sa Pinas gud nga. Sa Pinas gud ang may problema sa Pinas, okay, sa pagkaon, mga road crops, so whatever, mais, so anong pwedeng malungag, ayan, satisfied ta kasi may farm tayo. So nagtry lang jud tag usay kinabuhi jud aning abroad, kay ana sila gud nindot mo kay ning magtrabaho tag abroad. So gintry lang jud nako guys, mura pa jud sahod sa una, kay nag-strike ko first time na pag-apply na ako. Ako sahod at that time guys 2008 is 800 real lang jud to ang ako sahod. So pati kagamay ako sahod guys, na nag-ranking nag 7,500. So at that time
trying hard lang jud, no? So bisan sa kalisod guys, bawal pa to cellphone sa una. Bawal kang mag-cellphone. So how experience na ako sa Riyadh nagtrabaho bilang yung OFW guys. Sus, nag 1 year na lang ko guys. So, nag 1 year na lang ko ato guys sa akong amo guys. Wala jud ko nakatawag guys kay ngano gibawalan lagi ko nilag cellphone. Kay ano daw, mingaon daw ka, amo daw ng dahilan na ano ka, damo ka problema. So, bawal ang cellphone, bawal ka mag-call, bawal ka mag-text. So, nag-worry na akong family guys. So, ato nga time guys, so di po ko makadawat sa akong sweldo guys eh nga ano guys, ang payroll nila dito guys sa una guys anay 1 whole paper guys. So month of like this permara na ako guys, mahuman ko sa end month pero wako'y kwarta kay ngano dili makapagod nito kwarta sa mga amo guys. Mo ana man ako amo ang imong sweldo inig-uli nimo ihatag na ko tanan. Naabot ko 1 year guys. Walang buka daw to kwarta ni anak kong tito. Lah, tarungan na din mo sweldo basig. Di ka sweldohan na so gitry na ko ba. Madam, kailangan ko na sahod ko kay padala ko sa Pilipinas. Lahat ng sahod ko buong 1 year. Ayun guys, akala ko hindi bigay. Binigay din naman ng amo ko. So, mula noon guys, nagkaroon na ako ng bigyan niya ako sa isang buwan, ng isang tawag sa Pinas. Ayan, natutuwa na rin ako pero grabe ang sacrifices ko noon. Hirap pala mag-abroad. Reality sa mga OFW guys. Totoo talaga. Mahirap mag-abroad guys. Pero dahil po sa ating mga pangangailangan, kaya lahat po ay mag-abroad. So, pangarap para matustusan ang pangangailangan sa family. Ayan, yung iba naman guys, may nag-aaral ng mga estudyante mga kapatid. Kaya ganun lang talaga ang life cycle natin. Kailangan ay magkaroon ng trabaho, no? Ayun lang guys muna ang aking i-share. So, kailangan po, pag nag-decide kayo mag-abroad, pwede kayo mag-abroad guys. Dahil dito sa abroad guys, every month may sahod, may sahod, may sahod, may sahod. Kaya sipag at syaga lang din ang kailangan natin bilang OFW. Kaya kung ano man yung trabaho ngayon, balik-balikan natin until matapos at the end of the day. Kinabukasan yun, ulitin naman natin. Ganun lang talaga buhay ng OFW. Kaya babu.